naging matagumpay ang pag-atake ng IDF at pinuno ng Hamas sa Beirut na lupig. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East ay isang malaking operasyon ang isinagawa ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng isang kilalang operative ng Hezbollah at IRGC sa Beirut. Habang patuloy ang mga airstrikes, pagpaplano ng mga security zones at mga negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas ay lalong umiinit ang sitwasyon sa Gaza Strip. Ngunit ano nga ba ang tunay na epekto ng mga hakbang na ito sa seguridad ng rehiyon at sa mga buhay ng mga inosenteng mamamayan? Ano ang mga plano ng Israel laban sa mga kalaban nito? At paano ito makakaapekto sa buong Middle East? Alamin natin kung paano lalabanan ng Israel ang mga banta mula sa Hezbollah, Hamas at Iran at kung ano ang mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga operasyon sa Gaza at sa buong rehiyon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong nakaraang gabi ay isang airstrike ang isinagawa sa neighborhood ng Dahiyeh sa Beirut na nagresulta sa pagkamatay ni Hassan Ali Mahmoud Badir na isang operative ng Unit 3900 ng Hezbollah at ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ng Iran. Ayon sa pinagsamang pahayag ng Israel Defense Forces, Shin Bet at Mossad, si Badir ay aktibong nakipagtulungan sa Hamas kamakailan at tinutulungan ang mga terorista sa pagpaplano ng isang malubhang pag-atake laban sa mga Israeli civilians. Tinukoy siya ni Israel Foreign Minister Gideon Saar bilang isang ticking time bomb. Samantala, habang nagpapatuloy ang sagupaan sa Gaza Strip, ay inihahanda ng Israel ang isang bagong plano na naglalayong palawakin ang kontrol nito sa mga karagdagang lugar sa hilaga at timog ng Gaza. Layunin nitong lumikha ng mga security zones na kontrolado ng IDF sa pamamagitan ng pagpapatupad ng patakaran ng paglikas sa mga local population at pagbabago sa paraan ng pagbibigay ng humanitarian aid. Sa Gaza ay muling bumabalik ang usapan tungkol sa kakulangan ng harina at iba pang supply. Ayon sa pagtataya ng Israeli intelligence, may sapat na supply para sa susunod na 50 araw. Gayunpaman, nagbabala ang IDF Arabic language spokesperson na si Lieutenant Colonel Avichai Adrai sa mga residente ng Northern Gaza na lumikas na. Sa timog naman ay malaking bilang ng mga residente ang nagsisimula ng lumikas mula sa Rafah dahil patuloy pa rin ang sagupaan ng IDF laban sa mga terorista ng Hamas sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. At kahit ngayong panahon ng Eid al-Fitr ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon. Mahigit isang taon na ang lumipas simula nang magsimula ang labanan, ngunit marami pa ring natitirang mga tunnel sa Gaza Strip. Kamakailan lang ay winasak ng IDF ang isang tunnel na mahigit 1 kilometro ang haba. Sa loob ng nakaraang 24 na oras ay maraming terorista ang napatay sa mga isinagawang airstrikes. Habang patuloy ang mga airstrikes ay hindi pa nagsisimula ang pangunahing operasyon sa lupa. Lahat ay nag-aabang kung paano tutugon ang Hamas sa pinakahuling alok na ginawa ng Israel sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Subalit kahit sa gitna ng negosasyon ay patuloy pa rin ang Hamas sa pagpapakawala ng mga rockets patungo sa mga komunidad sa Negev. Kabilang na ang isang rocket na pinakawalan mula sa hilaga ng Gaza Strip patungo sa lungsod ng Sderot. Gayun din naman ay nagpahayag ang Hamas ng kanilang kahandaan na palayain ng 5 bihag na buhay. Kabilang si Edan Alexander na may hawak na American at Israeli citizenship kapalit ng 50 araw na tigil putukan. Ngunit iginiit ng Israel na palayain ng 11 bihag. Kabilang si Alexander kapalit ng 40 araw ng ceasefire. Kaugnay pa nito, ang operasyon laban kay Hassan Badir ay naglalantad ng isang malawak na terror network na nakatuon laban sa mga Israeli sa Israel at sa iba't ibang bahagi ng mundo bago ang pagdating ng Spring Holidays. Naglabas rin ng mga babala ang National Security Council ng Israel tungkol sa heightened threats mula sa Iran, Hamas at ISIS sa iba't ibang bansa. Mas malapit sa Israel, ang mga satellite images ay nagpapakita ng activities ng IDF sa loob ng Syria at Lebanon. Ayon sa mga dokumentong ibinunyag kamakailan, ang pinakamahalagang presensya ay sa demilitarized buffer zone sa Syria, kung saan nagtatayo ang IDF ng mga checkpoint. Sa mga nakaraang linggo ay mga military truck ang namataan na aktibo sa paligid ng buffer zone. Samantala sa Judea at Samaria ay naglunsad ng bagong operasyon ang IDF na nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang bomb-making laboratory at pagkakaaresto sa halos 30 suspek.
Sa ibang bahagi naman ng rehiyon ay inatake ng United States ang isang meeting ng mga senior Houthi officials sa Yemen. Karagdagan pa dito, ayon kay Mati Shoshani, narating na ng Iran at Israel ang 0 hour ng kanilang alitan. Ngayong gabi ay kinumpirma na si Hassan Ali Mahmoud Badir, ang teroristang napatay ng IDF noong Lunes ng gabi sa Beirut. Siya ay nakipagtulungan sa Hamas at tinulungan ang mga ito sa pagpaplano ng isang malubhang pag-atake laban sa mga sibilyang Israeli. Bagaman hindi pa maaaring ilahad ang buong target ng planong iyon, ang ilang mga detalye na maaaring isa publiko ay nagpapahiwatig na ito ay isang malawakang operasyon. Dagdag pa rito, ang Unit 3900 ng Hezbollah ay isang elite unit na responsable sa pagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga Israeli sa loob at labas ng Israel. Sa ilang mga pagkakataon, gumagamit ito ng mga sub-agents tulad ng Hamas o Palestinian Islamic Jihad terrorists upang pagtakpan ang mga ebidensya ng pagkakasangkot ng Iran. Ito ay isang paraan upang maiwasan ang mga parusang maaaring ipataw ng mga international organizations. Ang mga activities ng Hezbollah ay malinaw na paglabag sa mga kasunduan sa pagitan ng Israel at Lebanon at nagdudulot ng malaking panganib sa estado ng Israel. Matapos maglabas ng mga babala ang tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabic, marami sa mga residente ng Rafah ang nagsimulang lumikas mula sa kanilang mga tahanan noong Lunes patungo sa Al-Mawasi area sa gitnang bahagi ng Gaza Strip. Sa mga video na ipinamahagi sa mga Arab networks ay daan-daang residente ng Rafah ang makikitang naglalakbay patungong Hilaga sakay ng mga sasakyan at maging sa paglalakad. Ang announcement mula sa tagapagsalita ng IDF ay kasabay ng patuloy na airstrikes sa Gaza Strip sa loob ng nakaraang 24 na oras. Sa gitna ng lahat ng aktibidad na ito ay hinihintay ng Israel ang tugon ng Hamas sa counter-proposal na ipinadala ng Jerusalem sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Tungkol naman sa pagpapalaya ng mga Palestinian security prisoners mula sa mga kulungan ng Israel, ay iginigiit ng Israel na panatilihin ang mga keys o mga kasunduan mula sa nakaraang deal habang ang Hamas ay humihiling ng mas malaking konsesyon na nangangahulugan ng mas maraming Palestinian prisoners kapalit ng mga bihag ng Israel. Habang wala pang tugon ang Hamas sa counter-proposal, ay pinapaigting ng Israel ang kanilang pressure sa Gaza Strip ayon sa plano na binuo ng IDF at aprobado ni Defense Minister Israel Katz. Ang pangunahing layunin ng plano ay makuha ang mga mahahalagang teritoryo sa Gaza Strip na magiging mga security zones na kontrolado ng IDF, lumikas ang mga residente at ayusin ang pagbibigay ng humanitarian aid. Bukod dito ay inaasahan din na ang mga puwersa ng IDF ay uusad matapos magbigay ng babala sa mga residente na lumikas. Sa timog na bahagi ng Gaza Strip ay plano ng IDF na palawakin ang kanilang kontrol lagpas sa tinatawag na Philadelphia Corridor na siya namang hangganan sa pagitan ng Gaza at Egypt. Kasabay nito magsasagawa ang mga forces ng masinsinang operasyon mula sa himpapawid at sa lupa upang mabawasan ang panganib sa mga tropa ng IDF na nag-ooperate sa mga lugar na yon. Ang mga operasyon na ito ay may layunin din na masigurong walang presensya ng mga bihag ng Israel sa mga nabanggit na lugar at upang palawakin ang mga security zones. Ayon sa isang senior security official, ito na ang pinakamataas na level ng pressure laban sa Hamas bago pa man ang malawakang paglusob sa lupa. Kaugnay pa nito ay nagdurusa ang Hamas sa mabibigat na pinsala sa mga operasyon na ito. Ang pangunahing layunin ng operasyon ayon sa Israel ay ang pagpapalaya sa mga bihag at ang pagtulong kay US Special Envoy Steve Witkoff na maisulong ang kanyang mga plano. Kung papayag ang Hamas sa kasunduan, ay maaaring umatras ang operasyon, kung kaya't tumataas ang posibilidad na magkaroon ng kasunduan bago ang Passover. Subalit may iba pang mga bagay na kailangang isaalang-alang. Ayon sa Israeli intelligence, nagtutulungan ng Hamas at Iran upang palawakin ang mga ruta ng pagpupuslit ng mga armas at iba pang mga illegal goods sa pamamagitan ng Afrika upang mapalakas ang kanilang puwersa sa loob ng Gaza Strip. Dahil dito, iginigiit ng Israel ang pagpapanatili ng buffer zone upang protektahan ang mga komunidad sa paligid ng Gaza. Dahil dito, inaasahan ng Israel na hindi papayag ang Hamas na pakawalan ang lahat ng mga natitirang bihag. Kaya naman maring ipinipilit ng Israel na sa muling pagbabalik ng ceasefire ay 11 bihag ang dapat palayain. Ayon sa isang source mula sa seguridad, may pagkakataon tayo dito. Hindi natin dapat palampasin. Pinakamataas na ngayon ang military pressure at malaking dagok ito sa Hamas. Kung magkakaroon ng kasunduan, mangyayari ito dahil sa pressure na ito. Tungkol naman sa plano para sa voluntary immigration mula sa Gaza Strip,
ay ipinapakita ng mga survey na isinagawa ng Israel na hindi bababa sa 40% ng mga residente ng Gaza ang nais umalis papunta sa ibang bansa. 90% naman ng mga Palestinian academic ang nais din umalis. Kaugnay din na balita, ang sitwasyon ay lumalala bawat oras at tila mas nagiging malapit na ngayon ang Estados Unidos at Israel sa pagsasagawa ng isang atake laban sa Iran. Sa bawat hakbang ng dalawang bansang ito, nagiging mas malinaw na hindi kailanman papayag ang Israel na magkaroon ng Iran ng mga nuclear weapons. Dahil dito patuloy silang kumikilos kasabay ng Trump administration at iba pang mga kaalyado upang mapigilan ang anumang banta mula sa Iran. Ayon sa mga intelligence assessment, nasa pinakamahinang kalagayan ngayon ang Iran at tila nagkakawatak-watak na rin ang kanilang mga alyansa. Pero para naman sa Israel, ang taong 2025 ay isang mahalagang pagkakataon upang masugpo ang Iran sapagkat unti-unting humihina ang kanilang kakayahan sa depensa at pag-atake. Samantala, ang usapan ng Israel at Estados Unidos tungkol sa Iran ay may napakalaking kahalagahan. Ngunit dapat din nating tandaan na ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ng mas mataas na tensyon sa loob ng Iran mismo. At dahil dito maaring magresulta ito sa isang desperadong atake ng Iran laban sa Israel. Isa pang posibilidad na hindi natin dapat isantabi ay ang pagsasagawa ng Iran ng isang preemptive strike laban sa Diego Garcia, isang mahalagang strategic airbase ng Estados Unidos sa Indian Ocean. Ang base na ito ay isang pangunahing lokasyon para sa mga operasyon ng Amerika laban sa Iran. Kaya naman, ang anumang pag-atake laban dito ay maaaring magkaroon ng napakalawak na epekto sa buong rehiyon. May mga pahiwatig din mula sa isang senior Iranian official sa isang interview na ibinigay niya sa British Telegraph portal noong Martes ng gabi. Ang mga pahiwatig na ito ay nagpapakita na maaaring umusad ang planong ito ng Iran. Ayon sa ulat, ang mga senior military commanders ng Iran ay binigyang utos na isulong ang isang military move na maaaring maging unang hakbang sa isang posibleng pag-atake ng Estados Unidos sa mga nuclear facilities ng Iran. Ang planong ito ay sinasabing gagamit ng missiles at mga UAV o drones na maaaring magdulot ng malawakang pinsala kung maisasakatuparan. Ayon kay Mati Shashani, ang tunay na kalagayan ng sitwasyon ay napakadelikado. Ngayon narating na natin ang puntong tila lahat ng mga bansa sa rehiyong ito, ang Estados Unidos, Iran, Israel at kanilang mga proxy groups ay nasa pinakamataas na antas ng tensyon. Gayun din naman sa bawat oras na lumilipas, mas nagiging malinaw na sinusubukan ng Iran na simulan ng isa pang labanan sa rehiyong ito upang ilihis ang atensyon sa kanilang mga ginagawa. Ang ganitong mga hakbang ay ginagamit nila bilang isang uri ng banta laban sa Estados Unidos upang pigilan ang anumang plano ng Amerika na atakihin ang kanilang mga nuclear facilities. Sa parehong oras, patuloy pa rin ang mga airstrikes ng Estados Unidos laban sa mga Houthi sa Northern Yemen dahil patuloy pa rin ang pagpapakawala ng mga missiles ng mga ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nagbabanta ang Iran ng direktang pag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos na nagtitipon sa Diego Garcia. Ang isla sa Indian Ocean na ito ay ginagamit ng Amerika upang maghanda para sa posibleng pag-atake sa Iran. Ang Diego Garcia ay nagiging sentro ng mga military operations at ang anumang pag-atake laban dito ay maaaring magbukas ng mas malaking digmaan. Sa ngayon maaaring itanong ng marami kung paano tayo nakarating sa puntong ito. Bakit tila mas malapit na ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng Israel, Iran, Estados Unidos at iba pang mga bansa at proxy groups sa rehiyong ito? Ang lahat ng ito ay bunga ng mga desisyon, pagkilos at mga sagot mula sa bawat bansa na kasangkot. Sa mga nakaraang taon, ang Iran ay patuloy na nagpalawig ng mga negosasyon tungkol sa kanilang nuclear capabilities, ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Trump, malinaw niyang ipinahayag na hindi siya papayag na ituloy ang nakagawiang paraan ng negosasyon. Nauunawaan ng Iran na kung mapipilitang bumuo ng kasunduan na lubusang wawasak sa kanilang military nuclear capability, ito ay magiging isang malaking kahihiyan para sa kanilang gobyerno. At sa isang gobyernong humihina na ang kontrol sa sarili nitong mga mamamayan, ang anumang kahihiyan ay maaaring maging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dagdag pa rito isa pang bagay na dapat nating tandaan ay nung nakaraang pagkakataon na nagkaroon ng tunggalian sa pagitan ng Houthis at ng Iran. Sapat na ang kanilang mga limited attacks upang maparalisa ang pandaigdigang kalakalan sa Suez Canal. Ang epekto nito ay hindi lamang sa ekonomiya ng Egypt kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan ng mga oil products at iba pang kalakal. Kung kaya't masasabi natin na ang mga banta mula sa Iranian Revolutionary Regime ay tunay at patuloy.
At dahil dito, kinakailangan nilang kumilos. Dapat silang maging handa sa anumang uri ng pag-atake. Ang Israeli Air Force at ang mga mamamayan ng Israel ay handa ng harapin ng Iran. Lahat ng tao sa Israel ay nauunawaan na kung hindi sila tatayo ng matatag laban sa kaaway, babalik sila sa kalagayan kung saan palaging may banta ng Iran. At iyon ay isang bagay na hindi nila maaaring payagan. Ang isang ganap na digmaan laban sa Iran ay hindi katulad ng anumang digmaan na naranasan nila dati. Ang Iran ay isang malakas na puwersa. Mayroon silang malaking hukbo sa anyo ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps na sinanay upang sirain ang mga bansa sa rehiyong yun. Kung magkakaroon ng digmaan laban sa Iran, mababago nito ang muka ng rehiyon. Maaring maging sanhi ito ng pagbagsak ng gobyerno ng Iran at magiging daan upang mabago ang kalakalan, gobyerno at balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Kung ating titingnang mabuti, ang bawat pangyayari sa rehiyong ito ay laging may malalim na epekto sa mga tao at kanilang pamumuhay. Sa Middle East ay matagal nang nagdurusa ang mga mamamayan dahil sa walang katapusang karahasan, kaguluhan at pagkawasak na dulot ng mga regimen na talaga namang mapaniil na walang ibang hangad kundi ang pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa at pananakot. Ang mga tao rito ay nararapat lamang magkaroon ng mas maliwanag at payapang kinabukasan. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap na makamit ang kapayapaan, ang digmaan at kaguluhan ay patuloy na nagdudulot ng matinding suliranin. Bagaman maaaring magdulot ng pansamantalang kaguluhan at karahasan ang mga kasalukuyang labanan at krisis sa paglipas ng panahon, ang pagbagsak ng mga radical government na matagal nang nangaapi at namumuno sa mga mamamayan ay maaaring maging tamang hakbang upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Sa huli, ito lamang ang natatanging paraan upang makamtan ang isang mas mabuting kinabukasan para sa mga tao sa rehiyong ito na matagal nang pinahihirapan ng mga pangyayari. Samantala, sa hilagang bahagi ng Israel, ang kanilang mga puwersa ay patuloy na nagiging alerto laban sa mga banta mula sa mga teroristang grupo na nag-ooperate sa mga kalapit na bansa gaya ng Syria at Lebanon. Ang pagtaas ng aktibidad ng Hamas sa mga bansang ito ay nagbibigay ng malaking dahilan upang maging higit na maingat ang Israel sa kanilang mga hakbang upang mapanatili ang seguridad ng kanilang mga mamamayan. Ayon sa ulat, nagpadala na ang Israel ng serye ng mga babala kay Pangulong Ahmed al-Shara na mas kilala bilang Amu Muhammad al-Gulani. Ipinapahiwatig ng kanilang mga mensahe na kung pahihintulutan ni al-Gulani na mag-operate ang mga teroristang grupo laban sa Israel mula sa kanyang teritoryo, maaring siya mismo ang malagay sa panganib. Bukod dito, batay sa mga ulat na nagmumula sa Syria, maraming operatiba ng Hamas at Palestinian Islamic Jihad ang ikinulong ng rehimen na pinamumunuan ni dating Pangulong Bashar al-Assad. Gayunpaman, matapos ang pagbagsak ni Assad, ang mga puwersa ni al-Gulani ay pinalaya ang mga ito, kasama ang libu-libong iba pang nakakulong. Bilang tugon sa mga ulat na ito, ipinakalat ng IDF ang kanilang mga puwersa sa isang buffer zone sa timog ng Syria, partikular na malapit sa hangganan ng Golan Heights. Ang kanilang layunin ay upang palakasin ng mga unit na nagbabantay sa hangganan ng Lebanon at tiyakin na walang banta ang makakapasok sa kanilang teritoryo. Dagdag pa rito, ang mga satellite images na inilathala kamakailan ay nagpapakita ng masusing pagpapalakas ng Israel sa kanilang seguridad sa mga teritoryong kalapit ng Syria at Lebanon. Ang layunin ng kanilang mga hakbang ay upang maiwasan ang anumang uri ng banta laban sa mga komunidad sa hilaga ng Israel. At ang pinakamalaking aktibidad na isinasagawa ng Israel ay nagaganap sa demilitarized buffer zone sa Syria. Dito ay naglagay sila ng mga checkpoint at nagpakalat ng kanilang mga puwersa upang masiguro ang seguridad ng kanilang hangganan. Gayunpaman, hindi lamang limitado sa buffer zone ang kanilang mga operasyon, sapagkat ang deployment ng kanilang mga puwersa ay umaabot din sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng Syria na nagpapakita ng kanilang determinasyon na pigilan ang anumang potensyal na panganib. Batay sa mga ulat, malawakang konstruksyon ang nagaganap sa mga lugar na ito. Kasama rito ang pagkukumpuni at pagpapalakas ng mga abandonadong posisyon ng Syrian Army, pati na rin ang pagtatayo ng mga bagong outposts at observation posts na may layuning mapahusay ang seguridad at pagmamatsyag. Ang parehong aktibidad ay naitala rin sa Lebanon. Ayon sa ulat, nagtatag ang IDF ng mga outposts sa 5 lokasyon sa southern Lebanon. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng ceasefire agreement na nag-aatas ng pag-withdraw na dapat sana ay ipinatupad noong January.
Samantala sa rehiyon ng Judea at Samaria patuloy ang operasyon ng IDF laban sa mga terrorist groups. Sa kanilang pagsusumikap na sugpuin ang anumang banta, iba't ibang unit ang kanilang ipinakalat tulad ng Commando Brigade, Kir Brigade, Shin Bet Forces at mga reservist ng Nahal Brigade. Sa kanilang operasyon sa mga baryo ng Kabatya at Tamun, natuklasan ng isang bomb-making workshop na agad nilang winasak upang maiwasan ang anumang posibleng pag-atake. Sa nakalipas na mga araw, 12 wanted persons ang naaresto, habang 15 iba pa ang nahuli sa mga operasyon. Gayun din habang patuloy ang mga pangyayaring ito sa Israel at Syria, umiinit din ang sitwasyon sa Yemen. Ang Estados Unidos ay naglunsad ng serye ng mga atake laban sa mga posisyon ng Houthi. Ayon sa mga ulat, 18 airstrikes ang isinagawa ng Amerika sa loob ng huling 24 hours. Ayon pa kay Houthi spokesperson Yahya Saree, nagpakawala sila ng mga cruise missiles at drones laban sa United States aircraft carrier sa Red Sea at ipinahayag na patuloy silang susuporta sa Hamas hanggat walang ceasefire sa Gaza. Ang mga satellite images na inilathala kamakailan ay nagpapakita rin ng malaking build-up ng mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. May 5 B-2 strategic bombers ang nakadeploy sa strategic base ng Estados Unidos sa Indian Ocean. Kasabay nito, ang aircraft carrier na Carl Vinson ay umalis mula sa isla ng Guam at patungo na sa rehiyon upang samahan ang aircraft carrier na Harry Truman na aktibong nakikilahok sa mga operasyon laban sa mga Houthi mula pa noong March 15. Ang Iran, sa kabila ng lahat ay nananatiling determinado sa kanilang mga layunin. Patuloy nilang pinaplano ang paglulunsad ng mga ballistic missiles laban sa mga military base ng Estados Unidos sa rehiyon, kabilang na ang Diego Garcia, Turkey at iba pang lugar. Kasama rin sa kanilang plano ang pag-atake sa mga infrastructures ng Saudi Arabia at United Arab Emirates.